Salamat, O Diyos, ito ang aming alay na pagsamba. At sa aming pagparito at pagtipon sa lugar na ito upang itaas ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pasalamatan ka sa lahat ng iyong gawa. Alay namin itong pagsamba sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming samahan ng iyong presensya. At sa lahat ng aming gagawin, walang ibang maitaas, kundi ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng aming pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na ikaw lamang ang Panginoon at wala nang iba magpakailanman. Ibinabalik namin sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Praise the name of the Lord. We may be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. So, nandito tayo ngayon sa dating building pero second floor. Na? At daman niyo ba ang presensya ng Panginoon? Okay. Hindi po kasi nasa lugar ang presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon ay nananahan doon sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Nasa inyo ang presensya ng Panginoon. The place doesn't really matter as long as there is a people na kung saan, pag nagtipon po, nasa kalagitnaan nila, mananahan doon ang presensya ng Diyos. The awareness and the consciousness that we carry along with us the presence of God. Amen. Hallelujah. Pero na-encourage talaga ako pag nakikita ko yung mga katulad ni Pastora Betty. To God be the glory, ha? 30 years pa nga habulin ko na talaga magsaserve kay Lord. Di ba? Sino ba sa inyo nag-isip ng ganun? No, na, Lord, 35 years pa ako magsaserve sa iyo, 45 years pa. Di ba? Habang buhay. No? Habang tayo po ay nabubuhay, sabi na po ng Psalm 149 by 150, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Lahat daw po ng may hininga ng ating Panginoon ay magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan. Nung nakaraan pong linggo ay okay, may kulang lang dito, hindi na ilagay yung relo. Ayun yung relo nakita ko. Inuurasan ko yung ating praise the Lord. So lahat ng pinagpala ng Diyos, palakpakan ng Panginoon. Parang konti lang yung pagpapala nyo, konti lang yung palakpak eh. Hallelujah. Okay. Nung nakaraan po, ang ating pinaksa ay tungkol po dun sa katotohanan that the steps of a good man, the steps of a righteous man. Sino po yung good man dito na tinatukoy? Tayo yun. No, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Hallelujah. The steps of a righteous man, a good man, they are ordered by God. No? Ito po'y dinisenyo na ng Diyos at intensyon ng Diyos na ang sino man po na daladala niya at nakadamit sa Kanya ang katwiran ng ating Panginoon, ang lakad niya, ang Diyos ang nagsasaayos. Okay? So everything that we do, we don't do on our own. Lahat ng ating ginagawa, kasama po natin doon ang Diyos. It is God who orchestrates everything. When you look at the big picture, no, dapat hingin natin sa Diyos yung ability to look at the big picture instead of focusing on the small details of life. Pag nakafocus ka doon sa mga small details, tututo ka pag ikaw ay nadi-disappoint, pag merong mga challenges, doon ka lang napopokus eh. But when you have the ability to look at the big picture of life, yung God's blueprint, no? Ma-amaze ka dahil alam mo that God is in control. Can I hear somebody shout, God is in control? So your steps, our steps, lahat ng ating ginagawa, kontrolado ni Lord yan. Okay? So don't you worry. Don't you worry about the past. Most especially, no? Huwag na nating alalahanin ang nakaraan. Okay? We do not define ourselves by our experiences from the past. No? Do not anticipate or expect that
tomorrow, mangyayari din yung nangyari nung nakaraan. Because every day is a new day. Amen. Sabihin nyo nga, new day. No, dapat lumalanding tayo. We always come into the new day of our life. No, new season of our life. Okay? So, the Bible said, the Bible is very loud and clear when it comes to the command, do not worry. Huwag daw po nating alalahanin. Huwag tayo mag-alala sa buhay. Amen po ba? Because tomorrow belongs to God. Amen. Sabihin nyo nga, tomorrow, say it like a minute, tomorrow belongs to God. Yan. Meron akong narinig na preaching niyan eh. Tomorrow belongs to God. It does not belong to us. Kaya hindi natin business to think about what will happen next. It is not our business to worry about tomorrow. It is our business to plan and lay our plans before the feet of God, at the feet of Jesus. At ang sabi po ng Proverbs 19 verse 21, hayaan nating mangyari po yung gusto ng Diyos na mangyari. Magplano kayo, pero Diyos ang magpapatupad. Amen? Magtanim kayo, Diyos ang magpapatubo, Diyos ang magpapalago. Amen. Hallelujah. Ang mahalaga po, meron tayong investment in the kingdom of God. What matters is all the things that you do. Sinabi ng Colossians, whatsoever you do it heartily as unto the Lord. Yung pag ginagawa po natin yan, nag-i-invest tayo sa kingdom ni Lord. Amen. Everybody say investment. Okay, so all truth is parallel. In the worldly realm, pag nag-invest ka, meron kang inalagay sa isang investment venture, di ba? May aasahan ka. Halimbawa, meron kang trust fund. No, meron kang fund na ininvest, inilaan mo lang para dun. Hindi mo siya ginagalaw for any other purposes. But for that investment only, after a while, meron kang ini-expect na harvest. That's what you call investment. Okay? Ganon din tayo in the Spirit. Lahat ng ginagawa po natin, when we do it heartily as unto the Lord, we are investing in the kingdom of God. And in every which way that God pleases, He will cause a harvest on your behalf. Siya ang magpapadala, magpapalago, at later on, magpapabunga, at yung ani, pipitasin na lang natin. Dahil pinalago, pinatubo, at pinagbunga na ng Panginoon yung ating mga itinanim. Amen? So, pagsalitang itinanim, huwag nyo lang laging iisipin, pera. Hello? Yung lahat ng ginagawa po natin, service, yung sacrifice natin, kung kailangan, kung minsan mag-sacrifice tayo, magparaya tayo, itabi muna natin yung ating sarili, give way for others. We are investing in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Pag tumutulong ka sa mga nangangailangan, you are investing in the kingdom of God. When you are serving the Lord wholeheartedly, you're investing in the kingdom of God. Kapag nagpapagamit ka sa Panginoon, amen, you're investing in the kingdom of God. Pag itinatanim mo yung oras mo, imbis na ipagtatrabaho mo, pero itinabi mo yun, hindi, mas mahalaga yung meron akong panahon para sa Diyos. Di ba? Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung tithes ng oras natin eh. Pag pinag-usapan natin yung ikapo, yung 10% ng 24 oras natin, how much is that? 2.4 hours? O, kayo na po magsabi. Kung if we are spending 2.4 hours privately and personally for the Lord. Di ba? Pero kahit ako minsan, aaminin ko, for the sake of integrity, na talagang hindi natin nasusunod yun. Mabuti na lang, ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ba? But what I'm trying to drive at is, we are investing in the kingdom of God.
No? Pag nag-invest ka sa kingdom ni Lord, pag dumating yung pangangailangan, may huhugutin ka. Amen. May withdrawing ka sa account ni Lord. Amen. Doon po yung sinasabi that the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He restores my soul. He leads me to paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. May investment ka. Yung for Thou art with me, pag ikaw ay nagtatanim ka ng gift mo. No? Ano yung gift na yun? Kita niyo po yung mga may gift, nagpapagamit sa Lord dyan. Lalong ini-increase ni Lord yung gift. Di ba? Pag nag-i-invest ka ng time mo, magba-Bible study, sila Sister Esther, yung nanay ko, kahit 84 na yan, no? Sila ay nagbibigay ng panahon. Si Pastora, okay? Lahat kayo na nagbibigay ng panahon, binibigyan nyo ang dahilan ng Diyos na samahan kayo palagi. Amen? Binibigyan nyo ng rason ng Panginoon na laging bantayan yung ating mga itinatanim upang kanyang palaguin at pagbungahin. And everybody say, sabihin nyo po, investment. Very important. Okay? So, yan. Nakita po natin that it is part of God ordering your steps. Okay? And in the process, unti-unting nai-eliminate yung work of the flesh. What do you mean by work of the flesh? You're trying to make it happen on your own. No? Yung pala desisyon ka mag-isa. You're taking matters into your hand instead of understanding that you need God in every step of the way. Okay? So yung in between dominion and God's divine sovereignty, dun po lies the truth na kailangan alam natin balansehin yung kapangyarihan na ibinigay sa atin. Sabi ni Pastor Ibing, you have dominion in your hands. That's the first thing that God blessed you with. When God created man according to His image and likeness, ang sabi po ng Biblia, and God blessed them. The very first time na dinilis yung blessing, yun yung dominion. At pag sinabing dominion, andun yung authority, andun yung power, andun yung wisdom. Hallelujah! Can you feel that power in your hands? Can you feel authority in your hands? That when you speak, the words that you speak will not come back empty or void. It will come to fulfill the reason and the purpose for which it has been spoken. Pag sinabi mo, sinabi mo. Katulad ng Diyos. Pag sinabi niya, may nangyayari. Amen. Pag sinabi natin, may mangyayari. Amen. Hallelujah. Pag sinabi natin na ako'y pinagaling ng Panginoon, ako'y pinalakas ng Panginoon, sasamahan ako ng Diyos, hindi ako matatakot, wala akong aalalahanin. Pag sinabi natin, yun ang mangyayari. Amen. Because we have power, we have authority, we have wisdom that's under the dominion mandate of God upon men. When God created man according to His image and likeness, beginning in Genesis chapter 1, verse 26, gusto sa ating panawa ng Diyos na tayo'y blines na niya. Hindi tayo naririto para, Lord, i-bless mo ako. Naririto tayo dahil blessed na tayo ng Panginoon. Lahat ng blessed, pumalakpak sa Diyos. Sumigaw ng hallelujah! Praise the name of the Lord. So, this morning, tutuloy po natin yung nagtapos tayo kay David. Ginawa nating halimbawa sina Jonah, no, na kahit tumakas siya doon sa kanyang tawag, ay hindi pa rin siya nakatakas sa Diyos. And we have been reminded that we can run from God, but we can never hide from God. Hahanapin ka talaga ng Diyos. Amen? Ipipilit ng Diyos ang gusto niya. Ipipilit ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Amen? So when people are trying to run away from God, they're just causing trouble upon themselves. At the end of the day, ang Diyos pa rin ang masusunod. God's divine sovereignty. Amen? So, napag-usapan din natin si prodigal son. Di ba? Si prodigal son, minsan siyang nagdesisyon para sa kanyang sarili. And we all know the story. At the end of the story, balik din siya sa kanyang ama.
Sabi mo sa katabi mo, pabalik, doon tayo lagi papunta kay Lord. Wala nang ibang direksyon. Amen? Sa lahat ng ating ginagawa, that is what is meant by your steps are ordered by God. Ang dulo niyan, si Lord pa rin ang magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang kaaway sa buhay natin. And everybody say, hindi magtatagumpay ang dyablo sa buhay natin. Amen? Yan ang dapat na right perception natin, na hindi kailanman magtatagumpay ang enemy sa buhay natin. Kahit na anong mangyari. Palakpakan natin ang Panginoon. Doon tayo nagtapos, naniniwala ko sa Romans 11:29, na nagsabi at nagpaalala sa atin that God's gifts, everybody say gifts. Okay, so right perception. All of you are gifted. Magkakaiba lang yung gift natin. Okay? Do you understand? All of God's people, believers, sons of the kingdom of God, sons of God, lahat po tayo may kani-kanyang gift that we need to discover for ourselves. Amen. Hindi lang isa, dalawa, o nabibilang sa daliri ng mga kamay ang binayaan ng Diyos ng gift. That's why we need each other. Meron tayong communion. Ipinapaunawa sa atin that we came from one bread. Okay? Okay, from one bread. No? Tayo yung mga bread taken all together. That we need. Dito tayo itinanim ng Diyos eh. Yung mga gift ninyo, kailangan dito yan sa church. Hello, ano ang gift natin? You come, you go and discover it for yourself. What is your gift? Hello, church? Oh, makikita niyo po sa mga coming years, nauna na si Ashley, may engineer na tayo, gift ni Lord yan. Okay? So, may doktor na rin tayo, gift ni Lord yan. Okay? May mga mahuhusay tayong mga ministers in the kingdom of God. Gift ni Lord yan. May mga pinagpapala tayo, may mga milyonaryo tayo sa Jesus Abundant Life Giver Church. Parang walang nag-react doon. Yon. Hallelujah. Gift ni Lord yan. May mga negosyante tayong prosperous. Gift ni Lord yan. May mga anak kayo, magugulat na lang kayo. Makikilala yan sa buong Montalban, sa buong San Mateo. Bakit? Gifted, kakaiba, extraordinary. Gift ni Lord yan sa atin. Amen? Naalala ko, sabi ni Pastor Ibeng, God took the man and put him in the garden. Di ba? Yun ang maganda ron eh. Ang Diyos ang nag-take sa atin eh. Dinampot ka ng Diyos eh. Wala kang kalaban-laban pag ang Diyos ang dumampot sa iyo. Hello? Dinampot ka ng Diyos at nilagay ka niya sa kung saan niya gusto kang ilagay at itanim. Okay? Kung nasaan ka ngayon, nagtatrabaho, nasaan ka nagwo-work ngayon, it's your gift. Tinanim ka ng Diyos dyan. Palaguin mo yan. Amen? Si Sister Rhoda, itinanim ng Diyos doon sa may palengke. Di ba? At ginip siya ni Lord ng business. Pinapalago ni Lord yung business niya. Amen. Hallelujah. Kung saan ka tinanim ng Diyos, pangalagaan natin yan. Tend it, keep it, cultivate it, work it. That's what God said. And invest in the kingdom of God. Saang church kayo tinanim? Wala akong kausap. Saan church kayo tinanim ni Lord? O, sabay-sabay ha. Banggitin nyo ng sabay-sabay at the count of 3. 1, 2, 3. Yun, akala ko hindi nyo kabisado eh. No? Mahabay pangalan natin. Jesus, Abundant Life Giver Church. Naalala ko, Pastor Adasa. Correct me if I'm wrong. Pero nung ipinapa-approve natin yung pangalan ng church na yan, yung Jesus Abundant Life Giver Church, doon sa luma kong tindahan yata yun, doon sa may telepono, nag-uusap tayo. No? Doon yata na-finalize yan eh. Jesus, Abundant
huwag niyong kakalimutan yung salitang abundant. Everybody say abundant. Uy, may tao ron. No? Yung right perception natin, dapat nakafocus tayo sa abundance. Kung ano yung perception natin, that is the direction we will have to go. Amen? Yun ang focus natin. Okay? Yun ang target natin. Let me remind you that you were designed by God for greatness. Amen? From the very beginning, every person was designed by God for greatness. Kaya kung pinag-uusapan yung pagiging magaling, magpakagaling ka. Sa gift mo. Pag pinag-uusapan yung pagpapayaman, magpakayaman ka. You are designed for greatness. Yun ang gusto ng Diyos. Diba sabi ni Jeremiah, ang plano ng Diyos to prosper you. Amen? Kung ikaw ay medyo magaling ka sa corporate field, magpakagaling ka ron. Mag-excel ka. Diba? Hindi kailangan dito ka palagi sa church. Ang tunay na laban ay nasa labas ng 4 na sulok ng building na ito. Dahil kung nasaan ka, nandun ang church. Amen? Kung nasaan kayong dalawa, Brother Henry, Tita Aida, nandun ang church. Nandun ang presence ni Lord. Doon gagawa ng himala ang Diyos. Doon magmamanifest, magde-demonstrate si Lord sa pamamagitan ninyo. At sa pamamagitan ninyo, para kayong mga bangko eh. Doon ibinabagsak ni Lord yung mga blessing na nagiging liquid. Tuloy-tuloy ang daloy. Everybody say liquid. Pag liquid ang blessing, no? Ito'y liquid na dumarating sa inyo, it will find its way. Di ba, ang tubig, pag dumaloy ang tubig, ang baha, hahanapin niya talaga yung kanyang dadaanan. No? Pagdating sa blessing ni Lord, kaya kailangan ito'y nagtatransform bago maging solid into liquid, ay hahanapin niya. It will find its way. Kung nasa disyerto man yan, gagawa ng ilog doon para yung blessing ay mapunta't dumaloy sa buhay ninyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are designed for greatness. Palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah! Okay, so I like that. Romans 11 verse 29. The gifts and calling of God in your life, they are irrevocable. Hindi na mababawi. Amen or no amen? Amen. God, that means God will not change His mind. Hindi magbabago ang Diyos. Pag inanoint ka, pinatungan ka ng kamay ng Diyos, kinasihan ka niya ng kanyang anointing, hindi niya babawiin yun. No? Huwag tayong magkakamali. Huwag tayong magkakamali sa pagka-interpret niyan. Because what I'm about to read to you has something to do with that. It can be easily misinterpreted. No? Kaya dapat we have to check our lives day to day. Tingnan po natin kung nasaan tayo dun sa journey natin in God. Okay? Tingnan natin ang 1 Samuel chapter 13 verse 13 to 14. Umpisahan kaya natin sa verse 13. 1 Samuel. Okay. Samuel, matatagpuan niyo po yan bago po mag-Book of Kings. Okay, diyan niyo po makikita yung storya ni David. Mamaya, titingnan po natin si Goliath kung nandyan pa. Okay. 1 Samuel chapter 13, verse 13 to 14. Okay? Sabi po ron, you acted foolishly, Samuel said. You have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, He would have established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. One of the key.
to the scriptures, and appointed him leader of his people because you have not kept the Lord's command. Okay? Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita sa buhay po namin at sa isip namin ngayon. At lahat po kaming nais na duminig ay mapakinggan po namin ang tinig mo, O Diyos. Ang tinig mo, banal na Espiritu, na siyang mangungusap at magko-convict sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa daloy ng anointing at ng iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Okay. So, ang storya po nito, kung babasahin natin yung chapter 13, ay ang tingin ko parang ang liit na bagay, no, na disobedience. Pero sa Diyos, malaking bagay pala yun. Ang saang instruction sa kanya, maghintay ng 7 beses si Saul bago maghandog. Hintayin muna si Propeta Samuel. Okay? So may assignment kayo. Pag-aralan nyo ng mabuti. Yung 1 Samuel chapter 13. Yun po ang kwento niyan. Maghintay ng 7 araw bago mag-offer o maghandog sa Diyos. Nakita niyo po yung instruction? Kaya dapat maging sensitive tayo. Pag si Lord nagsabi, maghintay, dapat marunong tayong maghintay. May blessing sa paghihintay. Anong sabi ni Isaiah chapter 40? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run, not be weary. They will walk. Lakad lang ng lakad yan, pero hindi kayo manghihina. You will not faint. Okay? May blessing dun sa waiting upon the Lord. Pero itong si Saul, dumating na yung 7 araw, at ang instruction, hintayin si Propeta Samuel. Subalit, hindi dumating dun sa tamang oras na inaasahan ni Saul. At dahil wala pa, nag-decide siya on his own. He began to take matters into his own hand. At siya ay naghandog na kahit hindi pa dapat maghandog. That is the story. Kaya pagdating ni Samuel, sabi niya, anong ginagawa mo, Paul? Ay, Paul? Bakit na may ganyan? Sabi ni Saul kay Propeta Samuel, when I saw that the men were scattering and that you did not come at the set time, sinisi pa si Propeta Samuel. Hindi ka kasi dumating sa tamang oras, pastore. Late ka na naman. Di ba? Sa Diyos, sa Bible po, pag pinag-usapan natin ng spiritual things, God is never too early. God is never late. He is always on time. I believe that it was on purpose, kaya po nagkaroon ng konting delay. Kapag nagkakaroon ng konting delay, yung mga iniisahan ninyo, asahan niyo po, because God is ordering your steps, God is doing that on purpose. Don't lose heart. Okay? Don't lose heart. Don't lose heart can be maraming meaning po yan. Ibig sabihin, huwag kang mag-give up, huwag kang mag-give in sa temptation of evil. Yun ang ibig sabihin ng don't lose heart. Okay? Alam ko yan kasi topic ko mamaya yun dun sa sagingan eh. Praise the Lord. So, ang sabi po ron, you did not come at the set time and that the Philistines were assembling at Michmash. I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor. So I felt compelled to offer the burnt offering. Kaya napilitan na ako kasi hindi ka dumating sa oras, na maghandog na sa Diyos. Yung mga tao nagtatakbuhan na. Parating na yung kalaban. Kaya ako'y napilitan. Sabihin nyo, napilitan. No? Ayoko nang napipilitan, ha? Lalo na si Lord, ayaw nang napipilitan. Amen? Sino dito po yung mga kusang loob na gustong maglingkod sa Panginoon? Kusang loob na gustong sumamba sa Diyos? Palakpakan ng Panginoon. Kusang loob. Hindi yung napilitan lang dahil sa circumstance. Kasi napilitan akong sumimba dyan kasi kailangan ipag-pray yung asawa ko, may sakit eh. Ang dami yung ganon. Ang dami ko nang nakita dito sa church na napilitan lang
Hello? Salamat sa Diyos at hindi kayo yon. Purihin ang Panginoon sa buhay ninyo. No? Ang paghahandog sa Diyos, ang pag-i-invest sa ating Panginoon, ang paglilingkod sa ating Diyos, ay ginagawa po yan ng napakaselan po niyan. Maselan ang Diyos pagdating sa mga instruction niya, even to the least of His instruction. When God says, wait, you have to wait. Amen? At dahil si Saul ay hindi nakapaghintay, hindi tumalab sa kanya yung Romans 11:29. No? Yes, hindi inalis yung anointing, makikita natin mamaya dyan. Pero, ang sabi sa kanya ni Propeta Samuel, you acted foolishly. Everybody say, foolishly. Don't you know that folly causes many or a multitude of trouble for those who disobey? Folly. No? When you act in foolishness, binibigyan mo yung folly na tinatawag. Tingnan nyo sa Google kung ano yung folly. Kabulastugan. Diba? Yung ginawang iyon ni Saul na hindi nakapaghintay, konting diferensya na lang. Nandun ka na naghintay ka na rin lang Lubusin mo na. Amen? Andiyan ka na Ang layo na ng nilakad natin. Ang layo na ng nilakbay natin Di ba? Babalik ka pa ba? Hello? I'm saying something. Di ba? Nag-serve ka na kay Lord Nagtiwala ka na. Karirin mo na. Lubusin mo na yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Maghintay tayo. Darating at darating din yung ipinangako ng Diyos. Lahat ng naniniwala doon, palakpakan ng Panginoon. And kung babasahin po natin ng Gospels, there are several stories or parables na ipinakita ni Jesus ng ating Panginoon sa atin. Because He wants to teach us against those who acts in folly. No? Who act foolishly. Meron dyan po yung sa Matthew chapter 7, verse 24 to 26, pakilagay nga natin. Verse 24 to 26 of Matthew chapter 7, ang sabi roon, meron pong dalawang klase ng mga builders, isang wise, isang foolish. Okay? Everybody say wise. Okay, yung isa foolish. Ang sabi niya, ni Jesus, verse 24, verse 21 yan Okay, verse 24. Yan. Anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a man who builds his house upon the rock, a strong foundation. The rains came, the streams rose, the winds blew and beat upon the house. Yet it did not fall because it had its foundation upon the rock. Matibay na pundasyon. Amen? But the foolish ones, ito po yung mga naririnig nila yung salita ng Diyos and does not do them. Hindi nila ginagawa. Hindi nila isinasabuhay. Ibig sabihin, naririnig nila, pero binabaliwala nila. Pwedeng ganun. No? So, pwede rin yung, you are not listening to me, sabi ni Jesus. Hindi nyo ko pinapakinggan. Yung instruction ko, kaya hindi nyo nagagawa. Ito raw yung mga foolish. Okay? So, it echoes back to what happened to King Saul. When Samuel said, you acted foolishly. Okay? Dahil yung mga foolish, katulad po ng Matthew chapter 7, verse 24, 25, 26, na ipinakita ron yung foolish builders, yung hindi nakinig. Hindi sila nakinig intently. No? To the point na hindi na nagawa yung dapat nilang gawin. They are like builders who build their house. The rains came, the streams rose, the wind blew and beat upon the house. It came with a big crash because it had its foundation on sinking sand. Marupok ang pundasyon.
Amen? So dito po sa Jesus Abundant Life Giver Church, the reason we are here every Sunday, Sunday after Sunday, patuloy po nating pinagtitibay ang ating mga pundasyon. Amen? Ang pundasyon natin, hindi yung pagiging member ng church. Ang pundasyon ninyo ay nagpapakalalim kayo sa salita ng Diyos. Rooted and built up and firm in the Word of God. Mag-isa man kayo, abutan man kayo, nasa biyahe kayo, at kailangan ninyo ng Word of God, may huhugutin kayo sa inyong mga puso't isipan upang tayuan ang salita ng Diyos sa anumang sitwasyon na kakailanganin ninyo. Amen? Magsasalita at mangungusap ang Diyos kung meron kang pundasyon ng salita ng Diyos sa iyong mga puso. Hallelujah. So, ano pa ba? Sa Luke chapter 12, merong parable of the rich fool. Ito, foolish din ito. Verse 13 to 21, basahin natin. Luke chapter 12, some in the crowd said, "Teacher, tell my brother to divide their inheritance with me." Tuloy, ba't ganyan yan? Putol. Oh, putol. Hindi ba? Hindi buo. Oo. Hindi naka-center. Mon, paki-center mo nga. Ganyan talaga yan? Ha? Okay. So, ganyan talaga yan. Bili tayo ng bagong computer. Okay, Luke chapter 12. Babasahin ko na lang sa Bible ko. Sige, tuloy mo lang, Ashley. Ito yung kwento no, na sabi niya, nung rich fool, na I have plenty. Sobra-sobra ako. Pero mas maganda kasi binabasa eh. Okay. Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Take note. Take note of that. Salita ni Jesus yan. Okay? In your Bible, it is printed in red. Pag sa Biblia nakasulat ng pula, si Jesus ang nagwika niyan. In my Bible, it's printed red. Sabi ni Jesus, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Ayaw ni Jesus yan. Okay? Kayo po makakapagsabi kung ano yan. Ano yung gustong sabihin sa atin ng Holy Spirit. Pero sabi ni Jesus, be on your guard against all kinds of greed. And then he said, "A man's life does not consist in the abundance of his possessions." Okay? On the contrary, people outside, para sa kanila, ang buhay ay nakasalalay at nade-determine sa dami ng iyong possession, sa dami ng meron ka. Okay? But here, Jesus is not preaching against prosperity because Jesus wants prosperity for you, but He is reminding His listeners here to watch out and be on your guard against all kinds of greed. Hindi sa iyo kawalan kapag ikaw ay susunod sa Diyos at matatapyasan ng konti, mapipilasan ng kaunti yung iyong kayamanan, sabi ni Jesus. Hindi kawalan sa iyo yan. As a matter of fact, I will bless you more, sabi ni Jesus. And everybody say? And He told them this parable. Listen, si Jesus sabi niya, "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry.'" Sabi nung rich fool, total, marami naman ako. Okay, papetek-petek lang ako. Sige, gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Nakakarinig niyo po yun?
Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Meron bang ganun dito? Hello? Walang ganun sa Jesus Abundant Life Giver Church. Amen? Gagawin natin yung ipinapagawa ni Lord sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi yung katulad nung foolish na ito, sabi ni Jesus, but God said to him, "You fool." Masabihan ka ng Diyos, "You fool. This very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God." Everybody say investment. Say it again, investment. Yon. Ito napakalinaw. No further explanation needed. Si Jesus mismo nagturo sa atin, this is how it will be with anyone who stores things for himself. Para sa sarili. Makasarili. Wala nang ibang inisip kundi yung sarili. Yung sarili niyang buhay, yung gusto niya. Hello? This is what will happen to anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Let me ask you a question. Listen to this question. This is how you should examine yourself. Are you rich toward God? I will ask this again. This is how you should examine your heart and yourself. Are you rich toward God? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, ito pong kwentong ito ay dinaadan lang natin yung foolishness. God hates foolishness. Okay? Ayaw ng Diyos nung mahuhulog tayo sa foolishness. What happened? So, tutuloy tayo dun sa 1 Samuel chapter 13. Okay? May nakukuha ho ba kayo? Oh. Nung sabihin ni Samuel, you have acted foolishly. Then he said, had you kept the command the Lord your God gave you, the Lord would now establish your kingship in Israel forever. Sana forever ka sanang hari sa Israel, Saul, kung hindi ka lang sumuway sa pinag-uutos ng Diyos. That is foolishness. But now, your kingship shall not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. I'll say it again. The Lord has sought out a man after His own heart. Parang sinabi niya, paraphrasing, dahil sa ginawa mo, Saul, papalitan ka ngayon ni Lord. Nawala ng bisa yung Romans 11:29. No? Yes, andyan yung anointing mo, pero papalitan ka ni Lord. Kuha nyo? Now the Lord, for Himself, has sought out a man after His own heart. And so we all know who this man was. Alam nyo kung sino? A man after His own heart? Come on, say the name. David. To appoint as ruler over His people because you did not observe what the Lord commanded you. Simple. You did not observe what the Lord commanded you. We must be keen on, giving importance and premium to obeying the commands of God, even to the least and smallest detail. No, dapat katulad po ng istorya nito ni Saul na hindi lang nakapaghintay, konting diferensya na lang. Di ba? Nanatili sana siyang hari ng Israel habang buhay. Pero dahil doon sa hindi nakapaghintay, sabi ni Samuel, ngayon ang Diyos ay naghanap. Amen? At salamat sa Diyos dahil may mensahe din doon. Alam niyo kung bakit kayo naririto? Dahil hinanap kayo ng Diyos. Amen? Ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo rito. Amen? Ang Diyos ang nagtanim sa inyo rito. Ang Diyos ang humawak sa buhay ninyo. Tinanim kayo rito ng Diyos. Amen? He sought after you.
He sought after us. The reason why we are here Sunday after Sunday. Amen? Kung anong binabalikan nyo dito ay dahil hindi na kayo makakatanggi, hawak ng Diyos ang buhay ninyo. God has already ordered your steps. Sunday after Sunday, diyan kayo pumunta sa Jesus Abundant Life Giver Church. And there I will meet you. Sabi ng Panginoon. Amen? Doon ko kayo katatagpuin ng aking presensya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa istoryang ito, sa biyaya ng Diyos, si Saul ni-reject. But he did not reject Israel as a whole because God loved Israel. Amen? Sige nga, sabihan natin lahat, God loves Israel. It is biblical. Say it again, God loves Israel. Tayo ay tumutugon sa sinabi sa Psalms, we are praying for the peace of Israel. Di ba? May blessing doon. Sabihin natin ulit, God loves Israel. Amen. No? Biyaya ng Diyos. Nireject si Saul, pero mahal niya ang Israel, kaya naghanap siya. He sought for himself a man after God's own heart. At dito tayo magtatapos. Have you ever dreamed about being described as a man after God's own heart? What does it mean to be a man after God's own heart? Ano ang ibig sabihin? No? Ito pong Samuel 13 verse 14, encourage us to pursue God's heart. It is encouraging you and you to pursue. Hanap-hanapin natin, sikapin natin, pagsumikapan natin to pursue God's heart. Kahit na anong galing mo, kahit na anong tapang mo, katulad ni Saul, pag na-reject ka ni Lord, papalitan ka ni Lord. And this story encourages us to pursue. Everybody say pursue. Pagsumikapan natin, pilitin natin. Kahit na na-stumble tayo, pursue God's heart. What does it mean to have the heart of God? Ang ibig sabihin po nun, you are a reflection of God's heart. Okay? David was described to be the man after God's own heart. And we will end by talking about several reasons why he was described as the man after God's own heart. Just several reasons. Pag nag-aral ka, merong 7 reasons. Merong 10 reasons. Di ba? Pag pinag-aralan mo yan eh. Pero yung mahalaga lang siguro, yun ang pag-usapan natin. Okay? So, ready na kayo? Ang una po, yung faith. Everybody say faith. Napakahalaga po ng faith. Elementary pag pinag-usapan. Pero yung faith ni David, kakaiba. It is a giant killing faith. Nakita nyo? Tracing back into 1 Samuel chapter 17, nung naengkwentro po niya ang Philistine army at si David na pag-utusan lamang na magdala ng pagkain sa kanyang mga panganay na kapatid. Pero nag-arise si Lord sa kanya. No? Imagine yourself, put yourself on that scene when Israel, the whole camp of Israel on that valley, which, what valley was that? Sa valley silang yon, kaharap nilang Philistine army. At ang pinagmamalaki ng Philistine army, yung kanilang champion na si Goliath. Napakalaking tao, 9 feet tall, ang laki ng katawan. Di ba? Kayang-kaya niya yung kanyang armor, yung kanyang sword na mabigat. Walang sino man ang makabuhat. And throughout the days that passed, nililibak ni Goliath ang bayan ng Diyos na kanyang minamahal, ang bayan ng Israel. At hinahamon ng lahat at nagsabi na kung sino man ang kayang gumapi sa akin, magpapaalipin kami sa inyo. Pero sino maglalakas loob na humarap sa higanteng ito kay Goliath? Tatanungin ko kayo, sino ang maglalakas loob kung tayo ang Israel, kaharap natin ngayon ang Philistine army at ang pambungad nila si Goliath, sino sa atin ang maglalakas loob? Maninindigan na harapin ang hamon na ito ni Goliath. Pagdating ni David, kay kengkoy pa, di ba? Bugoy na bugoy. Sabihin nyo bugoy. May pusa kami, si Bugoy ang pangalan. Pero nung makita niya, dahil nauna na siyang inanoint. Hello. Nauna nang inanoint si David. Nung i-anoint siya, si David, it wasn't big deal for him. But it was God who chose him already.
God already picked him. Why am I saying this? Kasi lagi natin tandaan yung word na humility. Very important. No? Yung iba kapag inanoint, kala mo kung sino na. Hello? Di ba? Hindi ko na pakakahabain yon. Pero David showed great humility. By the time he faced the challenge, it was there that the anointing rose up. Everybody say, rise up. Pag sinabihan tayo na mag-rise up tayo. Kailangan eh. Si David, nung kinailangan, nag-rise up siya. Di ba? Naramdaman niya yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin. Sa 1 Samuel chapter 17. Madali namang hanapin yan sa inyong mga Bible. 1 Samuel chapter 17. Ang ganda ng storyang ito. Laging nababanggit, pero every time na babasahin natin, nanunumbalik at nagiging sariwa yung ating pananampalataya sa Diyos. Na nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat mangamba sa anumang hinaharap natin, gaano man kalakihan, kayang-kaya yan ang inyong mga pananampalataya. Chapter 17, now the Philistines gathered their forces of war for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at Ephes Damim between Soko and Azekah. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. Okay, ang haba ng storya. Okay, dito tayo sa verse 47. At pagdating dito po sa verse 47, verse 41. Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was only a boy, ruddy and handsome, and he despised him. He said to David, am I a dog? Si Goliath na to, I believe, that you come at me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods and said, come here, he said, and I'll give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Verse 45, David said to the Philistine, he said to Goliath, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord. Hallelujah. I come against you in the name of the Lord. Hallelujah. Mahalaga po yan. In the name of the Lord. Sickness, go in the name of the Lord. Pag meron tayong mga battle o nilalabanan, anything physical, spiritual, we come against it in the name of the Lord. Long before ituro ito sa atin, alam na ni David, you come against me with sword, spear, and javelin, but I come against you in the name of the Lord. Hallelujah. In the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you defied. This day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole earth will know that there is God in Israel. Tingnan natin. And the whole world will know that there is a God in Israel. And the whole world will know that I have God living in me. Amen. Yung testimony natin, napakahalaga nun. Sa dulo ng lahat ng blessing natin, ng mga victories natin, dapat ang salita, that the whole world will know that there is a God living in me. Na ang Diyos ang nagpala sa akin, Diyos ang nagpagaling sa akin, Diyos ang nagpadala ng himala sa buhay ko, Diyos ang nagbuo ng pamilya namin, Diyos ang nagligtas sa amin. Hallelujah! Para mabigyan ng kalwalhatian ng Diyos na buhay. Amen? Alam ni David, isa sa mga
dahilan kung bakit si David tinawag a man after God's own heart. Why? He knows how to worship God. Okay? Idagdag mo na yun sa faith. Panghuli yun actually. Inuna ko na. Hindi lang sa kanyang pananampalataya, pero dahil siya'y humble. He doesn't take the credit and the glory for himself. He always give it back to God. He knows how to worship God. Amen? Amen? Sa lahat ng blessing ninyo, to God be the glory. Sa lahat ng promotion ninyo, to God be the glory. Sa lahat ng idinagdag ng Diyos sa inyo, to God be the glory. Bagong bahay, to God be the glory. Bagong sasakyan, to God be the glory. In-increase ni Lord yung pinagkakakitaan nyo, to God be the glory. Dinagdagan ang pamilya nyo, to God be the glory. Prinomote kayo ni Lord, to God be the glory. That the whole world will know that there is a God living in me. There is a God in my family. Look at you now. Tingnan natin ang mga buhay natin. We've gone too far compared to our life before. Diba? Nasaan tayo ngayon? Ang gaganda na ng mga bahay ninyo, ang gaganda ng mga sasakyan ninyo, pina-asenso na tayo ni Lord, pinagpala na tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, malusog tayo. To God be the glory. Hallelujah. A man after God's own heart. A man after God's own heart. Huwag niyong kalilimutan yan. Ang Diyos ay naghahanap for Himself. God is seeking for Himself men after His own heart. Amen? Yun ang hinahanap ng Diyos. Hallelujah! Men after His own heart. So, isang katangian ni David, yung kanyang pananampalataya. Yung kanyang pananampalataya, ang tawag ko po doon, giant killing faith. Yung giant killing faith is the key to his success in life. At nanatili po yan sa kanya habang siya'y nanatiling hari ng Israel. It remained upon him for his entire life. Number two, alisin mo yung a man after God's own heart. Number 2, yung trust. Everybody say trust. Okay, mahalaga po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Elementary na naman, ano? Faith, trust. Pero yun ang mahalaga eh. Wala tayong magagawa dun eh. Yun ang kailangan natin. Yung magtiwala tayo sa Diyos. Though King Saul was a constant threat. Laging banta si Saul pag binasa mo yung whole story of David in the book of Samuel. Saul was a constant threat dahil si Saul nainggit kay David. Sabi ng mga tao, pagkagaling nila sa isang labanan, si Saul pumatay ng 1,000. Pero si David pumatay ng 10,000. Kaya nainggit ngayon si Saul. Maya-maya, walang kaalam-alam si David. Pagpasok niya sa palasyo, andun si Saul. Nakangiti pa siya kay Haring Saul. Pero nagulat na lang siya. Bigla siyang binato ng spear. Buti nakailag siya. Di ba? The King Saul was a constant threat to the life of David. Yet, on several occasions, he had the chance to kill and take revenge. Pwede siyang gumante. Sabihin niyo nga, gumante. Oh. Naintindihan niyo ba yung salitang gumante? Di ba? Pag ako sinampal mo, ewan ko lang. Sabi ni Jesus, di ba? Kaya long before, centuries before, na ituro ni Jesus ito, prinactice na ito ni David. Love your enemies and don't do them no harm. And everybody say, Amen. Oh. Kadalasan kasi ang sagot natin, no, Amen. Ibang usapan yan, Pastor. Teka. Oh, di ba? Yun ang totoo kasi. Di ba? Pag tayo nasaktan, we tend to react. We tend to get even. Di ba? Kailangan patas lang. Di ba? Oh, ewan ko to si Makmak. Pero kami dati sa basketball, pag nasaktan, hintayin mo, pagbalik doon, may tama ka rin. But you know what? David, he was amazing. He was a man after God's own heart. Even centuries before Jesus preached this to his listeners, to multitudes of people, and to his disciples,
prinactice na naging buhay na ito ni David. He showed complete trust in God. Although he had several chance on many occasions to get even with Saul in a cave. No? Hindi alam ni Saul, andun si David. Pwede na niyang paghigantihan si Saul. Ikaw pinagtatangkaan mo kung patayin. Umanda ka. No? Ang ginawa ni David, ginupit niya yung laylayan ng suot ni Haring Saul upang ipakita na nire-respeto kita. Naiintindihan ko na kahit pinapalitan ka na ng Diyos, naiintindihan ko yung Romans 11:29, that the gifts and callings of God are irrevocable. Ang sabi actually ni David, hindi ko hahayaang madungisan ng aking kamay, ang maghihiganti para sa akin, sa iyo ay ang Diyos. Hello? May nakukuha po kayo doon? He showed complete trust in God. At naghintay po siya. He didn't take matters into his own hand. Hindi niya minadali. Hello? Hindi niya minadali. Although he knew in his heart that he was already anointed by God, by the true prophet Samuel, as the next king of Israel. But he had to wait for God's time in his life. He had to wait. And many of us, yun ang kailangan natin, maghintay lang tayo. Paparating na yung inananda ng Diyos para sa atin. All it matters is just a little more time. Just a little more time. Lord, sige, maghihintay ako. Just a little more time. Amen? Don't lose heart. Tell the person next to you, don't lose heart. Say it like this, don't give up. Say it in another way, diyan ka lang. Tapos palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ito pa, yung katangian na meron si David, that's why he was referred to as the man after God's own heart, is first, his faith, trust, pangatlo, yung love. Everybody say love. Ayan. Yung love na ito, nakita na natin kanina. Yung precedent kasi ng love is honor and respect. No? Bago ka matuto, bago mo maipakita yung pagmamahal, of course, you honor and respect the person. Am I right? Right? Pag wala kang respeto at honor, you cannot love the person. Okay? So when you read the Bible, it speaks about honor. When you read the story of David, it speaks about respect. At idinamit niya si Jesus centuries before. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Kaya nakuha niyang mahalin si Saul. At in-extend ito dun sa anak ni Saul. Anong pangalan ng anak ni Saul? Jonathan. Jonathan. Wala pa tayong member na Jonathan. Kailangan magkaroon tayo ng member na Jonathan. Pwede ko ba kayong binyagan uli at pangalanan isa-isa na Jonathan? Dahil si Jonathan kaibig-ibig. At salamat na lang kay David. Dahil ipinakita ni David yung tunay na pag-ibig, yung agape, kind of love, na hindi naghihingi ng kapalit, na kahit na yung tatay mo ay talagang gusto kong patayin, pero I'm establishing a covenant between me and you, and this covenant is built upon love, honor, and respect. Friends forever tayo. Uso na pala yung BFF nun. Best friends. Nahihiya pa kayo magsabi. Best friend? Si Jonathan at saka si David John. But he displayed the words of Jesus Christ centuries before. Verbally, it was spoken to Jesus himself unto the people. Love your enemies and do them no harm. Love them unconditionally. Lord, ang hirap nito. Bakit ito yung message sa atin? Pero yun ang sabi ni Jesus sa atin . If you want to be referred to as a man after God's own heart, if you want to pursue being like David, a man after God's own heart, have faith, have trust, have love. At pang-apat, yung humility. Everybody say humility. There was a point in the life of David na inalok siya ni Haring Saul.
no? Na magiging father-in-law niya si Haring Saul Nung ina-award na sa kanya si Michal awarding Dati parang pag ikaw ay may nagawa, i-award ko sa iyo yung aking daughter. No? Walang ligawan nun. Talaga. Di ba? Walang ligawan. I-award yung anak Itong sinabi ngayon ni David kay Samuel sa 1 Samuel 18 verse 23. Tingnan niyo na lang po yan ipaparaphrase ko na lang. Sabi nito, am I deserving to be your son-in-law? Hindi ako karapat-dapat. I am only a poor man and I am insignificant. Despite winning battles, sabi ni David, insignificant pa rin ako. Hindi niya kasi nilalagay sa sarili niyang ulo yung mga koronang natatanggap niya. Hello, lagi niyang ibinabalik sa Diyos ang kapurihan. Nakita ninyo? Para maging mananamba ka ng Diyos, kailangan alam natin yung humility. Everything unto God be the glory. Okay? Hindi lang yon. Pangalawa, sa 2 Samuel chapter 7, verse 18, si Prophet Nathan ay nagprophesy sa kanya na David, dahil sa iyong mga ginawa, I'm speaking of God's promise to extend your dynasty forever. Everybody say forever. Si Prophet Nathan, nakita po niya yung process ng buhay ni David despite the fact na meron din siyang mga kamalian. Hindi perfect si David Alam natin na si David, adulterer, murderer, but despite that, he was still referred to as a man after God's own heart. No? Because God has ordered his steps. Though he stumble, he will not fall. Because God will protect him, will hold him by the hand. At ganun ang gagawin sa atin ng Diyos. Though we stumble, we will not fall because God will protect us. And God will hold you by His hand. Hallelujah. Can you see yourself? Nakikita ba natin ang sarili natin? Diyos ang may hawak sa buhay natin. Diyos ang may hawak sa kabuhayan mo. Diyos ang may hawak sa negosyo mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga bagay na konektado sa iyo. Diyos ang may hawak. He will not allow you to fall. You may stumble, but you will not fall because God will protect you. Amen? Are you good with that? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung i-prophesy ni Nathan at sabi, declare na magiging I will establish, the Lord wants to establish your dynasty forever. Forever. Ano ba sabi ni David? Who am I, Lord God, that you have brought me this far? Sino ba ako, Lord? Who am I, Lord God, that you have brought me this far? And that he said after winning many battles for God. Nakuha pa rin niyang sabihin, who am I, Lord God? Who am I, Lord God, that you have brought me this far? Amen? It will always remind us the importance of being humble before God despite status. Despite yung mga anak natin ay nagtagumpay na, umasenso na, pinagpala na tayo ni Lord, manatili pa rin tayo sa humility, katulad ng humility ni Jesus. Pwede ba natin palakpakan si Lord? And lastly, okay, nakakailan na ba tayo, Ashley? Nakakaapat na. Okay. Nasabi ko na yung panghuli, yung pampito. Yung David is a worshiper of God. Okay. Yung panlima, yung integrity. Yan. Integrity. Dito ako magtatapos siguro. Yung pang-anim, si David, time and again, lagi siyang humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Psalm 51. No, tama ba yun? Yung create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit in me. Basahin niyo po yung Psalm 51. Yan po yung panaghoy ni David. Sa tuwina na ini-examine niya ang kanyang sarili, no? Kahit na nasa tugatog siya o nasa gitna ng kanyang mga tagumpay, lagi niyang ini-examine ang kanyang sarili at nagpapasuri sa ating Panginoon.
at humihingiling sa Diyos palagi na bigyan siya ng panibagong puso. Manumbalik lagi yung kanyang pagmamahal sa Diyos, yung kanyang pagsusumikap na maging matuwid sa Diyos. May tanong ako sa inyo, nagsusumikap ba tayo maging matuwid lagi sa Diyos? Amen? So this story is what it's all about. No? That we need to pursue being a man after God's own heart. Okay? So, lagay mo yung pang-anim, forgiveness. Yung panghuli, yung worshiper. Yan po yung katangian. Pero yung integrity, yung panlima, tanungin ko kayo, mahalaga ba yung integrity? Naririnig natin palagi, yung salita, pag ang pinag-uusapan ay mga produkto, o kaya bibili ka ng mga gamit na kailangan hindi nawawala sa pinag-uusapan at konsiderasyon yung tibay at ganda ng kagamitan. Di ba? Iniingatan natin kasi ayaw nating makompromiso o makompromise yung kanyang integrity. Ay, huwag mong gagalawin yan. Otherwise, makukompromise yung integrity ng bagay na yan. Okay? Yung iba naman, ganito. Hindi niya alintana kung magbibitaw siya ng mas malaking halaga. No? Ito, pareho lang naman telebisyon, flat screen. Pero pag pumunta ka sa bilihan ng mga flat screen, merong tag 20,000, merong tag 25,000, merong tag 30,000. Parehong size yun, ha? Parehong size. Anong gusto niyong size? 60 inches. Gusto niyo? Sinong gusto magkaroon ng 60 inches na TV? Ha? Yung parang pag nanood kayo, andun na kayo sa loob. Laki. Di ba? Pag kayo bumili, hindi ako papayag, 75 ako. Okay. So, may 20,000 nun, pare-pareho lang naman laki. Merong mas mahal, may 20,000, o punta na tayo dun sa isa, may tag 50,000. Anong bibili nyo dun? Yung pinakamura. Oh, sagot. Sige, anong bibili nyo? Ayun. Medyo pareho kami ni Ninong eh. May kanya-kanya tayong bilang pareho tayo Pareho tayo tama. Pero ako pagdating ho sa mga ibang bagay, no? Ako yung underwear ko, tagsi 50 pesos lang. Hindi ako bumibili ng mga Benz, yung mga mamahalin na underwear lang, 500. Yak, si pastor. Away, may dahilan ako. Diba? Oo. Ha? Diba? Kasi naintindihan ko yung purpose eh. Oh, sabi ko nga sa misis ko, pag binili mo ako ng tagpa 500 na underwear, ibababa ko yung puntalong ko para may silbi yung underwear. Makikita nila tagpa 500. Yan. Diba? Oh, di ba nauso dati yan? Yung mga lalaki, nakalawlaw yung pantalon, tapos kita yung mga tatak dito. Oh, yun lang yun eh, para makapagyabang. Pero pag pinabili nyo ako ng unang sapatos, ayoko ho ng mura, gusto ko mahal. Kasi may silbi sa akin yun. Baka ako matapilok, baka ako mapilay. Kilala ko kasi yung integridad ng binibili ko. Okay? May integrity yun eh. Pag sinabing integrity, pag bumibili ako ng appliances, gusto ko may tatak. Wala akong pakialam kung mahal. Diba? Kasi may integridad yun. Pag sinabing integridad, alam mo na kahit na anong mangyari, hindi magbabago. Narinig niyo yun? Kahit na anong mangyari, hindi magbabago. Kahit na anong mangyari, hindi masisira. Kahit na anong mangyari, hindi maapektuhan. Hello? Tanungin niyo nga yung katabi mo, ganyong ka ba? Hallelujah. Si David, meron hong integridad. Kahit na anong mangyari sa kanya, nung siya po'y nadapa at natisod, sino sa inyo yung mga nadapa, natisod, natatakot ng humarap kay Lord? Pero si David, kakaiba. Sa tuwing may magaganap sa kanya na kakaiba, laging ang takbo niya pabalik sa Diyos. Inaamin niya, hindi siya natatakot. Napakatapang niya para aminin sa Diyos na siya'y nagkasala. Patawarin mo ako, Panginoon. Forgiveness, integrity. Hindi niya ipinapasa yung kanyang pagkakamali sa iba.
Lord, kasi si Bathsheba naligo eh. Nagpakita kasi sa akin eh. Hindi. Inamin niya yung kanyang pagkukulang at dahil sa kanyang pag-amin, dun siya nakakakuha at nanunumbalik yung lakas niya galing sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. A man after God's own heart. Pag meron kang integridad, kilala ka na kahit na anong mangyari, kahit na saan, narinig niyo kahit na saan, na pagkakatiwalaan ka. No? Yung mga bumibili ng mga sasakyan, pyesa ng sasakyan, may mura, may mahal. Pero kadalasan, doon ako sa mahal kasi may integridad yun. Pareho lamang ng itsura. Hello, kuha niyo yun? May mga bagay na pareho lang ang itsura sa panlabas. Pero ang mahalaga, yung composition nun. What that thing is made of. What you are made of, you know? Alam niyo yung kalidad ninyo? Hello? Ang kalidad ninyo, ang materialis na, saan ba kayo nilikha? Ang sabi ng Genesis, and God decided, let us make man according to our image and likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and let them rule over all things creeping on the ground. And God blew into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And out of God came a beautiful spirit. Tingnan mo yung sarili mo. Out of God came a beautiful spirit. He called it man. Kaya yung kalidad natin, God quality. Amen? We will not falter under pressure. We will not fall under the weight of pressure because you have God's quality in you. Meron kayong integridad. Amen? Ayos lang, sabi ni David, na kahit matisod ka, ang mahalaga, alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Iaangat ka niya. Iaangat ka niya. Let me ask you, before I close, have you ever desired to be a man after God's own heart? How many of you here are desiring to be a man after God's own heart? Would you stand up on your feet? Lord, thank you for faith. Thank you, Lord, for trust. Thank you for love. Thank you for humility. Thank you, Lord, for giving us, Lord, a heart that seeks your forgiveness. And thank you, Lord God, for your integrity, Lord, that is built within us. Salamat din, Panginoon, sa puso na inilagay mo sa amin, a heart of flesh that yearns and seek more of you, to worship you with all our heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lagay mo sa key of D. We might not have that on screen, pero sundan nyo na lang po yung Psalm 51. No? Lumang tugtugin na ito, pero sa mga